Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga De Villa ay may sariling bigat, isang bigat na dumadagan sa balikat ni Elara Reyes na nakatayo na parang isang estatwa sa paanan ng engranding hagdanan. Ang tanging tunog na bumabasag sa katahimikan ay ang marahan ngunit malinaw na pagtiktak ng isang antigong orasan sa isang sulok. Ang anino ng pendulum nito ay humahawi sa makintab na marmol na sahig na parang isang mapanuksong daliri. Hinihintay niya ang kanyang asawa. Sa bawat segundong lumilipas, ang pagtiktak ng orasan ay tila nagiging isang bulong, isang paalala ng kanyang posisyon sa pamamahay na ito. Hindi siya ang reyna. Siya ay isang palamuti, isang bahagi ng kasunduan, kasing ganda at kasing walang buhay ng mga porselanang florera sa kanyang magkabilang gilid. Mula sa labas, narinig niya ang marahang ugong ng isang mamahaling sasakyan na huminto sa ibabaw ng graba. Isang maliit na bahagi ng kanyang puso, isang bahaging tanga, at puno pa rin ng pag-asa, ang bahagyang umigting. Ngunit agad din itong nanlamig nang bumukas ang malaki at mabigat na pinto. Nakatayo roon si Mateo De Villa, ang kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay kasing perpekto at kasing lamig ng isang eskulturang Griego, ngunit hindi siya nag-iisa. May isang babaeng nakakapit sa kanyang braso, isang babaeng nagngangalang Sabrina, na ang bawat kurba ng katawan ay niyayakap ng isang pulang bestida. Ang ngiti sa mga labi nito ay matamis na lason, isang deklarasyon ng pagwawagi na direktang nakatutok sa kanya. Nanigas si Elara. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga, ang tiktak ng orasan, ang mga bulungan ng mga kasambahay na lumabas mula sa anino, ang lahat ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang dumadagundong na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Sa isang sulok, nakaupo sa kanyang trono, isang antigong silya, ang biyenan niyang si Doña Victoria de Villa. Hindi ito nagulat. Bahagya pa itong tumango, isang kilos na nagbibigay basbas sa eksenang nasasaksihan niya. Isang malinaw na mensahe. Walang kakampi si Elara dito. Binasag ni Mateo ang katahimikan. Ang kanyang boses, walang anumang emosyon, ay parang yelong tumama sa balat ni Elara. Dito natitira si Sabrina, deklara niya, hindi nakatingin kay Elara kundi sa kawalan. Simula ngayon, walang paliwanag, walang paumanhin, isang simpleng hatol na bumasag sa lahat ng natitirang piraso ng kanyang dignidad. Ang hapunan ay isang parusa. Si Elara ay nakaupo sa kabilang dulo ng mahabang mesa, isang multo sa sarili niyang pamamahay. Ang pagkain sa kanyang plato, isang obra maestra sana ng kanilang kusinero, ay hindi niya magalaw. Pakiramdam niya ay abo ang malalasahan niya. Sa kabisera, si Mateo ay kumakain na para bang isa lang itong ordinaryong gabi. Sa tabi niya, si Sabrina, napasulyap-sulyap kay Elara habang isinusubo ang pagkain, ang mga matay ng aasar. At sa kabilang dulo, si Doña Victoria, marahang umiikot ang laman ng kanyang kopita ng alak. Ang reynang nasisiyahan sa takbo ng kanyang kaharian. Walang tumingin sa kanya, walang kumausap sa kanya. Ang katahimikan nila ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw o insulto. Pagkatapos ng hapunan, na tila tumagal ng isang kawalang hanggan, mabilis siyang tumayo at halos takbuhin ang pag-akyat sa kanyang silid. Ang malawak na kwartong dati simbolo ng karangyaan ay isa na ngayong ginintuang kulungan. Isinara niya ang pinto at ang tunog ng paglak nito ay ang tanging hudyat na kailangan niya para sa wakas ay bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Sumandal siya sa pinto, ang kanyang katawan ay nanghihina, hanggang sa dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Ang kanyang mga hikbi ay walang tunog, mga alon ng sakit na gumugulong sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang isip ay lumipad pabalik sa araw ng kanilang kasal. Ang bigat ng traje de boda, ang mga peking ngiti, ang bulong ni Mateo sa altar.
Gawin mo lang ang parte mo sa palabas na ito. Isang palabas. Iyon lang pala ang lahat. Dahan-dahan siyang tumayo, lumapit sa isang maliit na cabinet at binuksan ang isang drawer. Kinuha niya ang isang folder. Sa loob nito ay ang kanilang marriage contract, ang papel na nagtali sa kanya sa impyernong ito. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel, sa ibabaw mismo ng kanyang pangalan. Ang tinta ay bahagyang kumalat. Binubura ang isang bahagi ng kanyang pagkatao. Pinunasan niya ito, ngunit huli na. Ang mantsa ay naroon na. Bigla na lang bumukas ang pinto ng kanyang silid nang walang anumang katok. Nagulat siya nang makita si Mateo. Ang kanyang mukha ay isang malamig na maskara. Walang bahid ng pagsisisi. Pumasok ito at isinara ang pinto sa likuran niya. Ang bawat hakbang niya palapit ay nagdulot ng panibagong takot sa puso ni Elara. Huminto ito sa kanyang harapan. Ang kanyang anino ay tila lumalamon sa kanya. Sa isang saglit, isang kahangalan ang bumuhay sa puso niya. Marahil ay may sasabihin ito. Marahil ay hihingi ng tawad. Muli, nagkamali siya. Ang mga mata ni Mateo ay bumagsak sa folder na hawak niya pagkatapos ay tumingin sa kanya na may halong pagkainis. Huwag kang gagawa ng eksena. Mariin nitong sabi. Ang bawat salita ay isang sampal na hindi tumama sa kanyang pisngi, ngunit direkta sa kanyang kaluluwa. Alam mo kung saan ka lulugar. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod ito at lumabas ng silid. Ang marahang pag-click niya, ikuboy. Ng pagsara ng pinto ay ang huling tunog na kanyang narinig. Iniwan siyang muling mag-isa sa dilim. Pasan-pasan ang bigat ng mga salitang iyon na paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Wala nang natira. Wala na. Ang pagsikat ng araw kinabukasan ay hindi nagdala ng anumang pag-asa. Halos hindi nakatulog si Elara. Ang mga salita ni Mateo, alam mo kung saan ka lulugar, ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Bawat isa ay parang isang patalim na lalong nagpapalalim sa sugat sa kanyang puso. Bumangon siya mula sa kama na may mabigat na pakiramdam. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namamaga mula sa magdamag na pag-iyak. Pagbaba niya para mag-agahan, isang panibagong sampal ang sumalubong sa kanya. Naroon si Sabrina, nakaupo sa silyang karaniwang para sa kanya sa kanan ni Mateo. Nakasuot ito ng isang puting silk na polo shirt na halatang-halata na pag-aari ni Mateo. Ang ngiti nito ay matamis, ngunit ang mga mata nito ay puno ng pangungutya habang nakatingin sa kanya. "Good morning, Ma'am Elara," bati ni Sabrina. Ang boses ay malambing na may halong lason. "Ang sarap ng tulog ko kagabi. Sana ikaw rin." Hindi umimik si Elara. Naramdaman niya ang mga tingin ng mga kasambahay, puno ng awa. Tumingin siya kay Doña Victoria na kalmadong humihigop ng kanyang kape na para bang wala itong nakikitang mali sa nangyayari. Ang pananahimik ng kanyang biyenan ay isang malinaw na mensahe. Wala siyang kakampi sa bahay na ito. Umupo siya sa kabilang dulo ng mesa, malayo sa kanila. Ang pagkain ay inihain sa kanyang harapan, ngunit tila naging abo ang lasa ng lahat. Kinakapos siya ng hininga. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang sinasakal ng mga pader ng mansyon. Hindi na niya kaya. Bigla siyang tumayo na ikinagulat ng lahat. Hindi siya nagsalita. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang daan, palabas, palayo sa kanilang mga mapanghusgang mata. Kinuha niya ang kanyang sasakyan at nagmaneho ng walang patutunguhan. Ang mga tanawin ng Maynila ay nagmistulang mga mantsa sa kanyang paningin dahil sa mga luhang patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Saan siya pupunta? Wala siyang pamilyang mauuwian na handang kumampi sa kanya. Para sa kanila, ang kasal na ito ay isang biyaya. Para sa kanya, ito ay isang habang buhay na sentensya. Itinigil niya ang sasakyan sa tapat ng isang maliit at hindi pamilyar na coffee shop. Kailangan niya ng lugar kung saan makakahinga siya,
kahit sandali lang. Ang loob ng coffee shop ay mainit at tahimik, isang malaking kaibahan sa malamig na mansyon. Ang amoy ng bagong timplang kape ay bahagyang nagpakalma sa kanya. Umorder siya at naghanap ng isang sulok kung saan maaari siyang mapag-isa. Sa kanyang pagmamadali at pagkalito, hindi niya napansin ang isang babaeng papalapit. Nabuwal niya ang hawak nitong tasa at ang mainit na likido ay tumapon sa damit nito. "Naku! Sorry po! Sorry!" natatarantang sabi ni Elara habang dali-daling kumukuha ng tissue. Halos manginig ang kanyang mga kamay sa nerbiyos. Ito na lang ang kulang sa araw niya. "Huminahon ka, miss! Aksidente lang!" Ang boses ng babae ay kalmado at malumanay. Tumingala si Elara at nakita ang isang babaeng nasa mga 40 anyos, eleganteng manamit, at may mga matang tila nakikita ang kanyang kaluluwa. "Hindi po. Kasalanan ko po talaga. Babayaran ko na lang po ang pagpapadry clean." Pilit ni Elara. Ang boses ay nanginginig pa rin. Ngumiti ng bahagya ang babae. Isang ngiting hindi mapanghusga kundi puno ng pag-unawa. "Huwag mo nang alalahanin iyon. Damit lang ito." Tinitigan siya nito ng mabuti, mula sa kanyang mamahaling damit hanggang sa kanyang mga matang namumugto. Ang mas mahalaga ay, "Okay ka lang ba talaga?" Natigilan si Elara sa tanong. Isang simpleng tanong mula sa isang estranghero, ngunit tumagos iyon sa puso niya. Walang sino man ang nagtanong sa kanya niyan sa loob ng mahabang panahon. At dahil doon, isang butil ng luha na hindi niya napigilan ang pumatak mula sa kanyang mata. "Samahan mo muna akong umupo." Alok ng babae, itinuturo ang isang bakanteng mesa. Nag-aalangan man ay sumunod si Elara. Umupo sila at sa loob ng ilang sandali ay walang nagsalita. Tila binibigyan siya ng babae ng pagkakataong huminahon. "Ako nga pala si Isabela Santiago. Isa na lang." Pagpapakilala nito. "Elara po." Tumango si Isa. "Elara," ulit nito sa pangalan niya. "Alam mo, Elara, minsan ang mga pinakamagagandang bagay ay nakakulong sa mga pinakamarurupok na hawla." Napakunot ang noo ni Elara, hindi lubos maintindihan ang sinabi nito. Nagpatuloy si Isa, ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya. At madalas, hinihintay lang natin na may ibang magbukas ng hawlang iyon para sa atin. Pero, ang hindi natin alam, tayo lang ang may hawak ng susi. Ang bawat salita ni Isa ay isang sampal ng katotohanan. Ang mansyon, ang kasal niya, iyon ang kanyang hawla. Isang magandang hawlang gawa sa ginto, ngunit isa pa ring kulungan. Tumayo si Isa, hudyat na aalis na ito. Hindi na ito nagtanong pa tungkol sa kanyang problema. Tila nakuha na nito ang lahat ng kailangan nitong malaman mula sa kanyang pananahimik. May kinuha itong isang bagay mula sa kanyang handbag. Isang maliit at makapal na card. Inilapag nito ang card sa mesa sa harap ni Elara. "Kapag handa ka ng tumigil sa pag-iyak at simulan ng lumaban, tawagan mo ako." Sabi ni Isa. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng biglaang bigat at talim. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Elara. "Kilala ko ang mga Devilla at alam ko kung paano sila pababagsakin." Pagkasabi niyon, tumalikod na si Isa at naglakad palabas ng coffee shop. Iniwan si Elara na nakatulala, nakatingin sa puting card na nasa kanyang harapan. Isang pangalan, isang numero, at isang pangakong mas mapanganib at mas nakakatukso kaysa sa kahit anong narinig niya sa buong buhay niya. 2 araw na ang puting card ni Isabela Santiago ay nakapatong sa mesa sa tabi ng kama ni Elara. Isang maliit na rektanggulo ng papel na kumakatawan sa isang mapanganib na pangako. Tinititigan niya ito sa umaga, at ito ang huling nakikita niya sa gabi bago siya lamunin ng kadiliman. Ang takot at pag-aalinlangan ay naglalaban sa loob niya. Ngunit sa 3 umaga, habang naririnig niya ang halakhak ni Sabrina mula sa ibaba, isang tunog na parang bubog na kumikiskis sa kanyang pandinig,
Isang bagay sa loob ni Elara ang nabali. Tapos na ang pag-iyak, tapos na ang paghihintay. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang kanyang cellphone at pinindot ang mga numero sa card. Isang ring lang at may sumagot, "Santiago!" Ang boses ay kalmado at propesyonal. Si Elara po ito." Halos pabulong na sabi niya. Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos ang tono sa kabilang linya ay nagbago, naging mas malumanay. "Hinihintay ko ang tawag mo. Alam mo ba kung nasaan ang opisina ko?" Ang opisina ni Isa Santiago ay hindi katulad ng kahit anong lugar na napuntahan na ni Elara. Wala itong bigat at dilim ng mansyon ng Devilla. Sa halip, ito ay moderno, minimalist, at puno ng liwanag na nagmumula sa mga malalaking bintanang salamin na tanaw ang buong syudad. Ang hangin ay amoy mamahaling kape at determinasyon. Naupo si Elara sa isang silyang katapat ng malaking mesa ni Isa. Sa pagitan nila, may 2 tasa ng tsa na umuusok pa. Bago tayo magsimula, panimula ni Isa, ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig kay Elara. "Kailangan kong malaman, bakit ka tumawag? Ano ang gusto mong mangyari?" Nag-isip si Elara. Gusto kong matapos na ito. Gusto kong makalaya." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Isa, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Ang kalayaan ay hindi hinihingi, Elara, inaagaw ito. Tumayo si Isa at lumapit sa isang estante. May kinuha siyang isang silver picture frame na nakatalikod. Dinala niya ito pabalik sa mesa at ipinatong sa harap ni Elara. "At para maintindihan mo kung paano natin ito gagawin, kailangan mo munang makilala kung sino talaga ang kalaban mo at kung sino ako." Itinayo ni Isa ang frame. Isang lumang litrato ang laman nito. Isang mas batang bersyon ni Mateo de Villa, pero ibang-iba. Ang kanyang ngiti ay totoo at masaya, isang ngiting hindi pa nakikita ni Elara kahit kailan. At sa tabi nito, nakakapit sa braso nito, ay isang babaeng may nagniningning na mga mata at napakagandang ngiti. "Sino siya?" tanong ni Elara. "Siya si Elena Cruz," sagot ni Isa. At sa unang pagkakataon, narinig ni Elara ang bahid ng sakit sa boses nito. "Ang nakababata kong kapatid at ang nag-iisang babaeng tunay na minahal ni Mateo de Villa." Biglang nanlamig ang buong katawan ni Elara habang ang kwento ay dahan-dahang lumalabas mula sa bibig ni Isa. Isang kwento ng isang pag-ibig na totoo at dalisay na sinira ng ambisyon at kalupitan. Habang nakatitig si Elara sa masayang mukha ni Mateo sa litrato, ang eksena sa kanyang isipan ay biglang nag-iba. Ang hangin sa parke ay sariwa. Ang tawa ni Elena ay musika sa kanyang pandinig habang tumatakbo ito palayo sa kanya. Ang kanyang buhok ay sumasayaw sa hangin. Hinabol niya ito at niyakap mula sa likod, inikot-ikot hanggang sa pareho silang mahilo. "Mateo, ibaba mo ako!" Sigaw nito sa gitna ng kanyang mga tawa. Ibinaba niya ito ngunit hindi binitawan. Tinitigan niya ang mga mata nito, ang mga matang kayang magpaliwanag sa pinakamadilim niyang araw. "Pakakasalan kita, Elena Cruz," bulong niya. Kahit anong mangyari, kahit sino pa ang humadlang. Ngumiti ito at sa sandaling iyon ang buong mundo niya ay perpekto. "Pangako? Pangako," sagot niya. "Ikaw ang lahat, Elena. Ikaw lang." Pero para sa nanay niya, si Doña Victoria, si Elna ay hindi sapat. Ang boses ni Isa ang pumunit sa alaala. Ibinabalik si Elara sa malamig na katotohanan ng opisina. Isa lamang siyang hadlang sa kanyang mga plano. Ginamit ni Victoria ang lahat ng kanyang pera at impluwensya. Siniraan niya ang kapatid ko. Tinakot niya ito. Hanggang sa isang araw, sumuko na lang si Elena. Ang sakit sa mga mata ni Isa ay isang bagay na naintindihan ni Elara. Ito ang parehong sakit na nararamdaman niya araw-araw. Umalis siya ng bansa, dala ang isang durog na puso. Pagpapatuloy ni Isa, "At ang Mateo na kilala ko, ang Mateong nakita mo sa litrato, hindi na rin siya bumalik."
Ang natira ay ang taong nakikita mo ngayon, isang taong walang kaluluwa, isang sunod-sunuran sa kanyang ina, na tahimik sila. Ang bigat ng trahedya ay pumuno sa silid. Sa wakas, tumingin si Elara kay Isa, ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong tanong. Bakit ako? Bakit mo ako tinutulungan? Lumapit si Isa at hinawakan ang kamay ni Elara. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit at puno ng sinseridad dahil noong nakita kita sa coffee shop, nakita ko ang kapatid ko sa mga mata mo. Ang parehong sakit, ang parehong hawla. Nabigo akong iligtas siya noon. Elara, hinding-hindi ko hahayaang mangyari ulit iyon. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Elara, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pag-unawa, ning isang kakaibang koneksyon. Hindi ito paghihiganti, Elara, mariing sabi ni Isa. Ito ay pagkuha ng hostisya. Kinuha ni Isa ang isang manipis na folder mula sa kanyang mesa at inilapag ito sa harap ni Elara. Ang unang hakbang, sabi niya, pag-aralan mo ang bawat salita sa kontrata mo. Gagamitin natin ang mga kadena na itinali nila sa iyo para sila naman ang hilahin pababa. Sa sumunod na linggo, ang ginintuang kulungan ni Elara ay naging kanyang silid-aralan. Ang kanyang sandata ay hindi na mga luha, kundi ang mga salitang nakasulat sa kontratang minsan niyang kinamuhian. Sa ilalim ng gabay ni Isa sa telepono, bawat gabi ay pinag-aaralan niya ang bawat artikulo, bawat sugnay. Natutunan niya ang mga salitang conjugal properties, fiduciary duty, at shareholder rights. Ang mga salitang dati walang kahulugan ay unti-unting naging mga bala sa isang baril na hindi niya alam na hawak pala niya. Huwag kang matakot sa kanila, Elara, sabi ni Isa sa isang tawag. Ang kontratang iyan ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Kailangan mo lang itong angkinin. Ang pag-angkin sa kapangyarihang iyon ay nagsimula hindi sa isang sigaw, kundi sa isang gupit. Dinala siya ni Isa sa isang eksklusibong salon sa The Fort, isang lugar na mas mukhang isang art gallery kaysa sa isang pagupitan. Habang ang gunting ay tumataginting at ang mga eksperto ay kumikilos sa paligid niya, naramdaman ni Elara na hindi lang ang kanyang buhok ang natatanggal, kundi pati na rin ang bigat ng pagiging biktima na matagal na niyang pinapasan. Nang sa wakas ay humarap siya sa salamin, isang ibang babae ang tumingin pabalik sa kanya. Ang kanyang mahabang buhok na laging nakatali ay isa na, ngayong eleganteng bobcat na bumagay sa kanyang mukha. Ang kanyang mga damit na laging maputla ay napalitan ng isang simpleng ngunit may kapangyarihang itim na bestida na pinili ni Isa. Ang babae sa salamin ay hindi pa masaya, ngunit hindi na siya mukhang wasak. Mayroon ng dignidad sa kanyang mga mata. Mayroon ng lakas. Nang gabing iyon, may isang bagong uri ng katahimikan sa hapagkainan ng mga De Villa. Pumasok si Elara sa silid, hindi na nag-aalangan. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng isang kalmadong tunog sa marmol na sahig. Ang kanyang paglalakad ay may kumpiyansa. Agad siyang napansin ni na Mateo, Sabrina at Doña Victoria. Ang kanilang mga usapan ay biglang naputol. Kalmado siyang umupo sa kanyang pwesto. Kumuha siya ng pagkain at nagsimulang kumain ng dahan-dahan, hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Ang katahimikan sa mesa ay mas mabigat kaysa dati. Maging si Sabrina ay hindi nangahas na magsalita. May nagbago at ramdam nilang lahat iyon. Sa kalagitnaan ng hapunan, marahan niyang ibinabaing kanyang mga kubyertos. Ang maliit na tunog na nilikha nito ay umalingaw-ngaw sa buong silid at lahat ng mata ay napunta sa kanya. Tumingin siya ng diretso kay Mateo, hindi sa asawa niyang nagpabaya, kundi sa CEO ng isang korporasyon kung saan siya ay may interes. Mateo, sabi niya, ang kanyang boses ay pantay, malinaw, at walang bahid ng panginginig.
We need to talk about the financial terms of our arrangement. Natigilan si Mateo, ang kanyang baso ay nakabitin sa ere. Napahinto sa pag-inom si Doña Victoria. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa gulat. Nagpatuloy si Elara na para bang nagbabasa lang ng isang ulat. Gusto kong makita ang lahat ng dokumento tungkol sa proyektong itinatayo sa lupain ng pamilya ko. As per Section 5, Article 3 of our prenuptial agreement, bilang asawa mo, I have the right to be informed about the management of our shared assets. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Si Sabrina ay napanganga, hindi maintindihan ang mga salitang naririnig. Si Mateo ay hindi makapagsalita, ang kanyang isip ay tila naghahanap ng tamang tugon sa isang sitwasyong hindi niya inaasahan. Ngunit ang mga mata ni Elara ay nakatuon lamang sa reyna ng pamamahay na ito, kay Doña Victoria. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata nito na mabilis na napalitan ng isang malamig at kalkuladong galit. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang tuwa ay hindi lamang tumangging maging biktima. Nagsimula na itong magsalita sa wika ng mga lobo. Tumingin si Doña Victoria kay Elara. Ang kanyang mga mata ay kasing talim na ng isang kutsilyo. Hindi ito nagsalita, ngunit ang kanyang tingin ay isang malinaw na pangako. Isang pangako ng isang digmaang ngayon palang nagsisimula. Si Doña Victoria de Villa ay isang babaeng naniniwala sa perpeksyon. Ang kanyang hardin ay patunay dito. Bawat bulaklak ay nakatanim sa tamang lugar. Bawat dahon ay walang bahid ng dumi. Para sa kanya, ang mundo ay isang malaking hardin at trabaho niya na bunutin ang anumang damong ligaw na nagtatangkang sumira sa kaayusan. At nang gabing iyon, sa hapagkainan, nakakita siya ng isang damong ligaw. Ing mga salita ni Elara, shared assets, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan buong gabi. Financial terms, saan natutunan ng isang mahina at walang kamuwang-muwang na babae ang mga salitang iyon? Hindi ito galing sa sarili niya. Ang tapang na ipinakita nito ay hindi tunay. Ito ay hiram. Alam iyon ni Doña Victoria. Mayroong isang ahas sa kanyang hardin, bumubulong sa kanyang manugang, nagbibigay dito ng lason. Kinaumagahan, ipinatawag niya ang kanyang pinakamatapat na tauhan, si Ramon, sa kanyang pribadong pag-aaral. Ang silid ay nababalot sa amoy ng lumang libro at makapangyarihang desisyon. Si Ramon ay isang lalaking nasa mga 60 anyos na. Ang muka ay guhit-guhit na ng mga linya ng katapatan at mga lihim na matagal nang itinago. May ipapahanap ako sa iyo, sabi ni Victoria. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Nakatayo siya sa harap ng bintana, pinagmamasdan ang kanyang perpektong hardin sa labas. Ano man po iyon, senyora? Sagot ni Ramon, ang asawa ni Mateo. Si Elara. Hindi lumingon si Victoria. Alamin mo kung sino ang mga kinakausap niya, kung saan siya nagpupunta, lalo na kung mayroon siyang isang bagong kaibigan. Gusto kong malaman ang lahat, bawat detalye. Yumuko ng bahagya si Ramon. Masusunod po, senyora. Habang siya'y tumatango, isang iglap, isang imahe ang sumilay sa kanyang isipan, isang alaalang matagal na niyang ibinaon. Ang umiiyak na mukha ni Elena Cruz habang papalabas ito ng mansyon sa huling pagkakataon, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagkatalo. Naramdaman ni Ramon ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Ang kasaysayan ay umuulit at muli, siya ay nasa panig ng mga may kapangyarihan. Tahimik siyang umalis at isinara ang mabigat na pinto. Naiwang mag-isa, ngumiti si Doña Victoria. Isang ngiting malamig at walang saya. Ang solusyon ay simple lang. Hindi mo pinuputol ang dahon ng damong ligaw. Binubunot mo ito mula sa ugat. Kailangan niya lang mahanap ang ugat. Ilang araw ang lumipas ng paniniktik. Si Elara ay naging maingat, ngunit si Ramon ay mastuso. Sa wakas, isang hapon, tumunog ang telepono ni Victoria. Senyora, sabi ni Ramon sa kabilang linya, ano ang nalaman mo?
Walang pasensyang tanong ni Victoria. May isang babae siyang laging kinikita sa isang opisina sa The Fort. Ulat ni Ramon, isang abogada o investor, mukhang makapangyarihan. Sila ang magkasama noong araw na magpagupit si Ma'am Elara. Naramdaman ni Victoria ang pananabik. Ito na, ang ahas. Ano ang pangalan? Isang maikling katahimikan ang sumunod bago ibinigay ni Ramon ang impormasyon. Ang pangalan niya ay Isabela Santiago. Inulit ni Victoria ang pangalan sa kanyang isipan. Isabela Santiago. Wala itong kahulugan sa kanya. Isang pangalan lamang. Ngunit para sa kanya, ito na ang pangalan ng ugat na kailangan niyang bunutin. Ang taunang gala ng De Villa Corporation ay hindi lamang isang simpleng pagtitipon. Ito ay ang entablado ni Doña Victoria. Isang gabi ng karangyaan, kapangyarihan at mga pekeng ngiti kung saan siya, suot ang kanyang mga perlas, ay nakaupo bilang reyna, pinagmamasdan ang kanyang korte na nagbibigay galang sa kanya. Ngunit ng gabing iyon ang lahat ng atensyon ay napunta sa isang hindi inaasahang tao. Pumasok si Elara sa Grand Ballroom at tila huminto ang oras. Ang pagtahimik ng bulungan ay nagsimula sa may pinto at gumapang sa buong silid na parang isang alon. Nakasuot siya ng isang emerald green na gown na bumagay sa kanyang balat at nagbigay diin sa kanyang bagong kumpiyansa. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng paraan. Ang kanyang paglalakad ay hindi na nag-aalangan. Naglalakad siya na parang pag-aari niya ang lugar. Narinig ni Doña Victoria ang mga bulungan sa paligid ng kanyang mesa. Sino yon? Hindi ba't asawa yon ni Mateo de Villa? Anong nangyari sa kanya? Ang ganda niya. Kumuyom ang kamao ni Doña Victoria sa ilalim ng mantel. Ito ay isang deklarasyon ng giyera at ginagawa ito ni Elara sa kanyang sariling teritoryo. Hindi nagtago sa isang sulok si Elara, gaya ng dati niyang ginagawa. Lumapit siya sa mga bisita, nakipag-usap at ngumiti. Isang ngiting totoo, hindi pilit. Pinanood siya ni Victoria na parang isang lawin. Ang kanyang galit ay unti-unting lumalaki sa bawat tawa at bawat pakikipagkamay ni Elara. Ang pinakamatinding dagok ay dumating nang lapitan ni Elara si Mateo, na noon ay kausap ang ilang mahahalagang business partners mula sa Singapore. Lumapit si Elara, hindi bilang isang asawang selosa, kundi bilang isang partner. Mr. Tan, it's a pleasure to see you again. Bati ni Elara sa isa sa mga investor, iniabot ang kanyang kamay. I was just reading about the new phase of the Laguna project. It sounds very promising. Napatingin si Mateo sa kanya. Ang kanyang mukha ay hindi maitago ang pagkagulat. Maging ang mga kausap niya ay nagpakita ng bagong interes. Mateo, darling, nagpatuloy si Elara. Ang kanyang boses ay kalmado at malinaw, sapat na para marinig ng mga nasa paligid. I was hoping you could walk me through the profit projections related to my family's former property. I believe our foreign partners would be very interested to know about the solid foundation of that particular asset. Ang tanong ay simple, ngunit ang pagkakabato nito ay perpekto. Sa harap ng kanilang mga kasosyo, hindi maaaring isnabin ni Mateo ang kanyang asawa. Ipinakita ni Elara na hindi lamang siya isang pangalan sa kontrata, may alam siya at hindi siya natatakot magtanong. Namula ang mukha ni Mateo. Of course, dear. We can discuss that later. Sabi niya, pilit na ngumingiti. Ngunit huli na. Ang lamat ay naipakita na. Nakita ni Doña Victoria ang bahagyang pagdududa sa mga mata ng mga kausap nila. Hindi na niya ito pinalampas. Hinintay niya ang pagkakataon. Nang mag-isa si Elara malapit sa powder room kung saan wala masyadong tao, kinorner niya ito. Ang kanyang ngiti ay nawala na, napalitan ng isang malamig na maskara. Magaling na palabas, Elara. Simula niya, ang kanyang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Sino ang nagturo sa iyo niyan? Ang bago mong kaibigan? Tumingin si Elara ng diretso sa kanyang mga mata. Walang bakas ng takot. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo, Doña Victoria.
Interesado lang po ako sa negosyo ng aking asawa. Huwag mo akong daanin sa ganyan. Halos pabulong na sigaw ni Victoria. Huwag mong kalimutan kung sino ang pumulot sa iyo mula sa putik. Isang salita ko lang, ang pamilya mo ay babalik sa pagiging basura. Hinintay ni Elara na matapos siya. Nang sa wakas ay tumahimik ang matanda. Sumagot siya. Ang bawat salita ay pinili at may bigat. Kaya nga po ginagawa ko ito, Doña Victoria. Gusto ko lang pong protektahan ang investment ninyo sa pamilya ko. Hindi po ba't iyon naman ang pinakamahalaga sa ating lahat? Pagkasabi niyon, ngumiti si Elara ng bahagya, tumango, at naglakad palayo. Iniwan si Doña Victoria na nanginginig sa galit. Ang pawn ay hindi lang gumalaw. Sumagot pa ito. Habang papalayo si Elara, isang anino ang lumapit sa gilid ni Doña Victoria. Si Ramon, ang kanyang mukha ay seryoso. Senyora, bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa ingay ng kasiyahan. May nalaman pa po ako tungkol kay Isabela Santiago. Hindi lang po siya basta abogada. Huminto siya sandali. Siya po ang kapatid ni Elena Cruz. Sa isang iglap, ang ingay ng ballroom ay nawala sa pandinig ni Doña Victoria. Ang hawak niyang kopita ng champagne ay nanginig. Ang pangalan ni Elena Cruz, isang multo mula sa nakaraan na matagal na niyang ibinaon, ay biglang bumalik upang dalawin siya. Dala ang isang bagong banta na mas malala pa kaysa sa kanyang inaakala. Para kay Mateo de Villa, ang alak ay naging isang pamilyar na kanlungan. Sa katahimikan ng kanyang pribadong pag-aaral, matapos ang ingay at peking ngiti sa gala, ang tanging tunog na maririnig ay ang marahang pagtama ng yelo sa kanyang baso. Ngunit kahit ang pinakamahal na whiskey ay hindi kayang pawiin ang imahe ni Elara sa kanyang isipan. Ang babaeng nakita niya kanina, matapang, matalino, hindi natatakot, ay gumising sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang paraan ng kanyang pagsasalita sa mga investor, ang talim sa kanyang mga mata nang harapin nito ang kanyang ina. Lahat ng iyon ay nagpaalala sa kanya kay Elena. Nagpaalala ito sa kanya sa apoy na minsan na niyang minahal, ang parehong apoy na pinanood niyang patayin ng kanyang ina. Nang dalhin niya si Sabrina sa mansyon, iyon ay isang desperadong pag-aalsa, isang paraan para saktan ng kanyang ina, para ipakita na mayroon pa rin siyang sariling desisyon. Ngunit habang tinititigan niya ang amber na likido sa kanyang baso, napagtanto niya ang katotohanan. Hindi siya nakawala. Nagdagdag lang siya ng isa pang rehas sa sarili niyang kulungan. Si Sabrina ay hindi kalayaan. Siya ay isang ingay, isang pampamanhid para sa sakit na hindi niya kayang harapin. At si Elara? Dati, siya ay isang simbolo lang ng kanyang pagkatalo, isang buhay na paalala ng kasunduan na sumira sa natitirang kaluluwa niya. Ngunit, ngayon ay hindi na niya alam. Sa kabilang banda ng mansyon, sa silid ng reyna, ang katahimikan ay mas mabigat. Halos mabasag ni Doña Victoria ang hawak niyang kopita nang marinig ang ulat ni Ramon, kapatid ni Elena Cruz. Ang mga salitang iyon ay isang sumpa. Ang multo na pinatay niya noon ay bumalik, hindi bilang isang kaluluwang ligaw, kundi bilang isang general na may dalang bagong hukbo. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang biglaang tapang ni Elara, ang pangalang Isabela Santiago. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang planadong pag-atake. Kinabukasan, ang tensyon sa almusal ay halos nahihiwa ng kutsilyo. Si Elara ay tahimik na kumakain. Ang kanyang presensya ay mas malakas pa kaysa dati. Si Doña Victoria ay mapagmasid. Ang kanyang mga mata ay parang isang agila na nag-aaral sa bawat galaw ng kanyang biktima. Si Mateo ay nasa pagitan nila, isang hari na walang kaharian, nalulunod sa sarili niyang magulong isipan. Ngunit may isang taong hindi kayang manahimik sa ganitong uri ng digmaan.
Naramdaman ni Sabrina ang pagbabago ng ihip ng hangin. Hindi na siya ang sentro ng atensyon. Ang kanyang mga pang-aasar ay hindi na tumatalab kay Elara. Ang kanyang kapit kay Mateo ay tila lumuluwag. Naramdaman niyang siya ay nagiging isang palamuti na malapit ng itapon. At sa desperasyon, inilabas niya ang kanyang huling baraha. Bigla siyang napatigil sa pagkain, napahawak sa kanyang bibig at nagpakita ng senyales ng pagduduwal. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Sabrina, ayos ka lang ba? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay walang laman. Sa halip na sumagot, tumingin si Sabrina kay Doña Victoria, pagkatapos ay kay Elara, at sa wakas kay Mateo. Isang ngiting pinaghalong kahinaan at pagwawagi ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Ayos lang ako, sabi niya, ang kanyang boses ay tila nanginginig. Mas ayos pa sa inaasahan ninyo siya nating. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Kailangan lang nating masanay sa mga pagbabago sa umaga. Lalo na't magkakaroon na tayo ng bagong miyembro ng pamilya. Itinaas niya ang kanyang baba. Tinitiyak na lahat ay nakikinig. Buntis ako at si Mateo ang ama. Ang anunsyo ay bumagsak sa katahimikan na parang isang bomba. Napatingin si Elara kay Mateo, naghahanap ng anumang reaksyon, pagtanggi, galit o kahit pagkagulat. Ngunit wala. Si Mateo ay hindi kumilos, hindi siya nagsalita. Nakatingin lang siya sa kawalan, ang kanyang muka ay isang blankong papel. Hindi siya masaya, hindi rin niya ito itinanggi. Siya ay nagyelo. Isang taong bilanggo, nakakasentensya pa lang ng habang buhay na pagkakakulong. Sa wakas, ang mga mata nila ni Elara ay nagtagpo sa gitna ng nagibang mundo. At sa mga mata ng kanyang asawa, wala siyang nakitang pagtataksil o saya. Ang nakita niya ay isang bagay na mas malala pa, isang malawak at nakakatakot na kawalan. Buntis siya, isa. Ang boses ni Elara sa telepono ay mahina, ngunit hindi ito basag ng pag-iyak. Ito ay malamig tulad ng isang bakal na dumaan sa apoy at ngayon ay naninigas na sa hangin. Sa kabilang linya, si Isa ay hindi nag-alok ng awa. Nag-alok ito ng estratehiya. Sigurado ka ba? O isa lang itong palabas? Hindi ko alam. Pag-amin ni Elara habang nakatingin sa labas ng bintana ng kanyang silid. Pero ang reaksyon ni Mateo, wala. Blanko, parang isang taong sinentensyahan. Narinig ni Elara ang malalim na paghinga ni Isa. Mag-ingat ka, Elara, sabi nito. Ang boses ay seryoso. Ang isang hayop na nakukulong sa isang sulok, ang pinakamapanganib sa lahat. Si Sabrina ay nawawalan na ng kapangyarihan at gagawin niya ang lahat para manatili sa laro. Ang mga salita ni Isa ay nag-iwan ng lamig sa kanyang buto. Alam niyang tama ito. Ngunit ang pagkaalam sa panganib ay ibang-iba sa pagharap dito. Sa kabila ng lahat, isang bahagi niya ay nasaktan pa rin. Ang ideya ng isang anak, isang tagapagmana, ay isang patalim na tumusok sa puso ng kanyang pagkababae. Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang sakit. Hindi ito ang oras para maging mahina. Hapon na nang kusa siyang hanapin ni Sabrina, nakita niya itong naghihintay sa kanya sa pasilyo na patungo sa balkonahe, nakasandal sa pader. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Saan ka na naman nanggaling, Ma'am Elara? Tanong ni Sabrina. Ang boses ay puno ng lason. Nagpaplano na naman kayo ng bago mong kaibigan kung paano sirain ang pamilyang ito. Huminto si Elara at hinarap ito. Wala akong sinisirang pamilya, Sabrina. Kalmado niyang sagot. Dahil sa simula pa lang, wala namang binuo. Isang tawang walang saya ang kumawala sa bibig ni Sabrina. Lumapit ito ng isang hakbang. Ang mga mata ay nanlilisik. Talaga? Tingnan natin. Sa oras na isilang ko ang anak ni Mateo, ang tagapagmana ng mga De Villa, sa tingin mo, sino sa ating dalawa ang may lugar pa dito? Ang usapan natin ay tungkol sa kontrata, hindi sa kung sino ang may lugar.
Sagot ni Elara. Sinusubukang lampasan ito para pumunta sa balkonahe at makakuha ng sariwang hangin. Ngunit hinarangan ni Sabrina ang kanyang daan. Isa ka lang namang palamuti na binili para iligtas ang pamilya mo. Isang palamuting luma na at laos na at malapit ka nang itapon sa basura. Wala akong panahon para sa'yo, sabi ni Elara, pilit na gumilid. Hindi pa ako tapos, sigaw ni Sabrina. Hinawakan nito ang braso ni Elara. Ang mga kuko nito ay bumaon sa kanyang balat. Hinding-hindi ko hahayaang makuha mo ang dapat ay sa akin. Bitawan mo ako, giit ni Elara, pilit na binabawi ang kanyang braso. Nagsimula silang magtulakan, hindi isang marahas na laban, kundi isang desperadong pag-agawan ng espasyo. Sa gitna ng kanilang paghahatakan, isang biglaang pagbabago ang nangyari sa mukha ni Sabrina. Ang galit nito ay nawala at sa isang iglap, napalitan ng isang nakakakilabot at tusong ngiti. Isang ngiti ng pagwawagi. Bago pa man maintindahan ni Elara ang nangyayari, binitiwan ni Sabrina ang kanyang braso. Walang sino man ang nagtulak sa kanya. Siya mismo ang nagpatumba sa kanyang sarili, hindi sa sahig, kundi paatras, patungo sa isang maliit na mesang gawa sa kristal na nasa gilid. Ang tunog ng biglaang pagbasag ng kristal ay nakayanig sa buong pasilyo. Bumagsak si Sabrina sa sahig sa gitna ng mga bubog. Nakita ni Elara sa isang nakapangingilabot na sandali kung paano nito sinadyang hawakan ang isang matulis na piraso ng bubog, sapat lang para sugatan ang sarili nitong palad. Ang dugo ay agad na umagos. Tulong! Isang nakakayanig na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Sigaw ni Sabrina, ang kanyang mukha ay puno na ngayon ng pagkatakot at sakit. Isang perpektong pag-arte. Tulungan ninyo ako, tinulak niya ako. Kasunod niyon ay ang malakas na pagbukas ng pinto ng library. Si Mateo at Doña Victoria na naalarma ng ingay ay sabay na lumabas. Ang kanilang mga mata ay napunta muna sa babaeng nakahandusay sa sahig, kay Sabrina, na ngayon ay umiiyak habang hawak ang kanyang kamay na duguan. Pagkatapos, ang kanilang mga mata ay dahan-dahang umakyat at tumama sa nag-iisang taong nakatayo doon, kay Elara, na may itsura ng isang taong nakakita ng multo. Ang perpektong itsura ng isang salarin. Ang oras ay tila huminto. Para kay Elara, aning buong eksena ay gumalaw sa isang mabagal at nakabibinging paraan. Ang umiiyak na mukha ni Sabrina, ang kumikinang na mga bubog sa sahig, ang dugong pumapatak mula sa kamay nito, at ang mga mata ni Mateo, iyon ang pinakamasakit, ang mga mata ng kanyang asawa. Una, nakita niya ang pagkagulat, pagkatapos ang pagkalito, at sa huli, habang ang mga sigaw ni Sabrina nang tinulak niya ako, ang baby ko, ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw. Ang lahat ng iyon ay napalitan ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita kahit kailan mula rito. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Anong ginawa mo? Anggil ni Mateo. Ang kanyang boses ay isang kulog na yumanig sa buong pasilyo. Hindi ito tanong. Ito ay isang hatol. Mabilis siyang tumakbo palapit kay Sabrina, lumuhod sa tabi nito at maingat na inalalayan. Ayos ka lang? May masakit ba? Tanong niya rito. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalalang hindi pa naririnig ni Elara para sa kanya. Ang braso ko at ang tiyan ko, daing ni Sabrina, ang kanyang pag-arte ay walang kupas. Tumingin si Doña Victoria kay Elara. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na pagkasuklam. Tumawag kayo ng ambulansya! Bilis! Utos niya sa mga kasambahay na naglabasan na. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Elara na para bang sinasabi, tapos ka na. Naiwan si Elara na mag-isa sa kanyang kinatatayuan, nanginginig, hindi makagalaw. Ang mga salita ay ayaw lumabas sa kanyang bibig. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na sinadyang magmukhang kasalanan niya? Dahan-dahang binuhat ni Mateo si Sabrina.
Habang ginagawa niya iyon, tumingin ito sa kanya sa ibabaw ng balikat ni Mateo at sa gitna ng kanyang mga daing ng sakit, isang halos hindi mapansing ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Noon nagsimulang kumilos si Elara. Kailangan niyang magpaliwanag. Kailangan niyang ipagtanggol ang sarili. Mateo, simula niya, ang kanyang boses ay basag. Hindi ko siya tinulak. Siya, ngunit huli na. Maingat na inihiga ni Mateo si Sabrina sa isang malapit na sofa. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumingon at naglakad pabalik sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pagbabanta. Huminto siya sa mismong harapan ni Elara. Ang kanyang mukha ay isang anino ng galit. Ang amoy ng kanyang galit ay halos nasasalat. Hindi ko, nautal na sabi ni Elara. Sinusubukang muli. Maniwala ka, hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang tunog nito ay matalim at malupit, umaling-aungaw sa buong mansyon na nagpatahimik maging sa mga daing ni Sabrina. Ang lakas nito ay halos ikinabuwal niya. Napahawak siya sa kanyang pisngi, hindi dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa bigat ng katotohanang dala nito. Ang sampal ay hindi lamang isang sampal. Ito ang pagbasag sa anumang natitirang pag-asa. Ito ang hatol. Ito ang katapusan. Naramdaman niya ang init ng pamumula ng kanyang pisngi at ang lamig ng luha na nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit pinigilan niya ito. Hindi dito, hindi sa harap nila. Itinaas niya ang kanyang paningin at sinalubong ang mga mata ni Mateo. Ang dating nag-aapoy na galit sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagay na mas masahol pa, isang malamig at pinal na pagkamuhi. Sa isang iglap, ang imahe ni Elena, ang kwento ni Isa, ang lahat ng sakit at pakikipaglaban, lahat ay nawalan ng saysay sa harap ng sampal na iyon. Ang Mateo na minsan ay minahal si Elena ay tuluyan ng namatay. Ang kaharap niya ngayon ay isang estranghero. Habang ang mga tunog ng paparating na ambulansya ay nagsimulang marinig mula sa malayo, si Elara ay kalmadong tumalikod. Hindi siya nagsalita. Hindi siya umiyak. Bawat hakbang niya paakyat sa hagdanan pabalik sa kanyang silid ay may bigat, ngunit mayroon ding isang bagong kalinawan. Natapos na ing palabas. Oras na para bumaba ang kortina. Pagpasok niya sa kanyang silid, nilock niya ang pinto. Ang panginginig ng kanyang katawan ay humupa na, napalitan ng isang nakakakilabot na katahimikan sa kanyang kaluluwa. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Isang tawag lang. Isa, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay walang emosyon, malamig, pinal. Oras na! Ang puting pader ng pribadong silid sa ospital ay tila sumisigaw sa katahimikan. Nakaupo si Mateo de Villa sa isang silya sa labas. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa malamig na pader. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop ng mahigpit. Bawat ilang minuto, ang tunog ng sampal na ibinigay niya kay Elara ay umuulit sa kanyang isipan. Kasunod ang itsura ng pagkabigla at sakit sa mukha nito. Isang parte sa kanya ang nagsasabing, tama lang iyon. Nilagay niya sa panganib ang kanyang anak. Ngunit isang maliit na tinig sa kanyang isipan, isang tinig na pilit niyang isinasantabi, ang bumubulong. Hindi iyon gagawin ni Elara. Ang Elara na nakita niya sa gala, ang Elara na humarap sa kanila sa hapagkainan. Matapang at kalkulado iyon. Hindi padalos-dalos. Mayroong mali. Dumating ang kanyang ina, si Doña Victoria, at umupo sa tabi niya. Ang kanyang mukha ay hindi nag-aalala kundi naiinis. The doctor said she and the baby are stable. Minor scratches lang. Isang malaking eskandalo, sabi nito, na para bang ang buong pangyayari ay isang abala sa kanyang mga plano. Pamilya, eskandalo. Iyon lang ang mahalaga sa kanya na. Hindi ang nawalang tiwala.
hindi ang sakit na idinulot nila. Sa gitna ng kanyang magulong isipan, isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanilang katahimikan. Mr. De Villa, sabay silang napatingala ni Doña Victoria. Nakatayo sa kanilang harapan si Isabela Santiago, kalmado at walang emosyon. Suot ang isang itim na business suit na para bang dumalo lang sa isang pulong. "Anong ginagawa mo dito?" Halos pasigaw na sabi ni Mateo, mabilis na tumayo. Ang lahat ng kanyang galit at pagkalito ay biglang nagkaroon ng paglalagyan. "Ikaw ang may kasalanan nito! Ikaw ang naglagay ng lason sa isip ng asawa ko! Umalis ka dito, Miss E. Santiago! Bago pa kita ipatawag sa security," malamig na sabi ni Victoria. Kinikilala ang kapatid ng multo mula sa kanyang nakaraan. Hindi natinag si Isa. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Mateo. "Nandito ako para bigyan ka ng isang bagay na matagal mo nang dapat nalaman." Bago pa man makalapit si Mateo, inilapag ni Isa ang isang manipis na brown folder sa bakanting silya sa pagitan nila. "Bago mo tuluyang husgahan ang asawa mo sa isang kasalanang hindi niya ginawa," maring sabi ni Isa. Ang kanyang boses ay malamig at may bigat. "Tingnan mo muna ang katotohanan." Pagkasabi niyon, tumalikod ito at naglakad palayo. Ang tunog ng takong ng sapatos nito ang tanging umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. "Huwag mong pansinin iyan, Mateo. Isang patibong," babala ng kanyang ina. Ngunit ang kuryosidad at ang maliit na tinig ng pagdududa sa kanyang isipan ay mas malakas. Dahan-dahan niyang kinuha ang folder. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang buksan niya ito. Ang unang papel ay isang opisyal na medical report mula sa isang kilalang klinika. Nakasaad doon ang pangalan ni Sabrina. Ang resulta, negative pregnancy test. Ang petsa, 3 araw bago ang insidente. "Ano to?" Halos pabulong niyang tanong. Ipinapakita ito sa kanyang ina. Ang sumunod na papel ay isang kopya ng bank statement ni Sabrina. Nakalista doon ang sunod-sunod na malalaking cash deposit mula sa isang pangalan. Ang pangalan ng pinakamalaking business rival ng kanilang kumpanya. Gumuho ang mundo ni Mateo. Ang lahat ay isang kasinungalingan. Ang pagbubuntis, ang pagiging biktima, ang sampal, ang mga masasakit na salitang binitawan niya. Lahat para sa isang kasinungalingan. Ngunit bago pa man siya makakilos, isa pang tao ang lumapit sa kanya. Si Ramon. Ang matandang katiwala ng kanyang ina. Ang kanyang mukha ay puno ng isang emosyong ngayon niya lang nakita dito. Pagsisisi. "Senyorito Mateo," sabi nito. Iniabot sa kanya ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. "Matagal ko na pong dapat ibinigay ito sa inyo. Gusto ng yumaong ama ninyo na malaman ninyo ang totoo." Napakunot ang noo ni Mateo. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, nakita niya ang mga pamilyar na bagay. Mga tuyong bulaklak, mga litrato nilang dalawa ni Elena at ang kanilang mga sulat. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang sobre na hindi pa niya nakikita. Ang sulat kamay ni Elena. Ang huling sulat. "Mahal kong Mateo, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Pinapili ako ng nanay mo, ang buhay mo, o ang pag-ibig natin. Sinabi niya sa akin na sisirain niya ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya mo kung hindi ako lalayo. Pinili kita, mahal ko. Palagi kitang pipiliin. Patawarin mo ako." Nebitawan ni Mateo ang sulat. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang sakit na matagal niyang ibinaon ay bumalik, hindi bilang isang multo, kundi bilang isang halimaw. Dahan-dahan siyang tumingala at tiningnan ang kanyang ina. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi niya nakita ang isang reyna. Ang nakita niya ay isang berdugo. Habang ang mundo ng mga De Villa ay gumuho sa isang tahimik na pasilyo ng ospital, si Elara naman ay kalmadong kumikilos sa loob ng mansyon. Ang sakit ng sampal ni Mateo ay hindi pa humuhupa sa kanyang pisngi.
Ngunit hindi na ito mahalaga. Ang sakit na iyon ay isang pisikal na representasyon lamang ng lahat ng sakit na tiniis niya. At sa pagkakataong ito, hindi ito ang nagpabuwal sa kanya. Ito ang gumising sa kanya. Tapos na. Hindi siya umiyak. Tahimik siyang naglakbay mula sa aparador patungo sa maleta. Ang bawat hakbang ay may bigat, ngunit mayroon ding determinasyon. Hindi niya kinuha ang mga mamahaling alahas o mga damit na may tatak ng devilla. Ang kinuha lang niya ay ang mga bagay na tunay na sa kanya. Ang mga damit na binili niya mula sa sarili niyang pera bago pa man siya ikasal. Ang ilang libro at ang mga litrato ng kanyang pamilya. Isang paalala sa dahilan kung bakit niya tiniis ang lahat ng ito. Sa tulong ng isa sa mga kasambahay na matagal nang may awa sa kanya, na ipalabas niya ang kanyang mga gamit nang walang nakakapansin. Ang lahat ay abala sa drama sa ospital. Habang hinihintay niya ang sasakyang ipinadala ni Asa, umupo siya sa kanyang study table. Kinuha niya ang mga dokumentong matagal nang inihanda ni Isa para sa kanya. Ang divorce papers, walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang isang pluma at malinaw na nilagdaan ang bawat pahina. Sa bawat pagpirma, tila may isang mabigat na kadenang nababaklas mula sa kanyang kaluluwa. Nang siya ay pababa na, dala-dala ang kanyang handbag, naabutan niya si Doña Victoria sa foyer. Kakauwi lang nito mula sa ospital. Ang mukha ay pagod, ngunit ang mga mata ay kasing talim pa rin ng dati. Tila natalo sa isang laban, ngunit hindi pa rin suko. At saan ka pupunta? Tanong ng matanda. Ang boses ay puno ng paghamak. Tatakasan mo ang ginawa mo? Huminto si Elara. Tinitigan niya ang babaeng naging dahilan ng napakarami niyang pagdurusa. Ngunit sa halip na galit, awa ang kanyang naramdaman. Isang babaeng nakakulong sa sarili nitong imperyo ng pera at kapangyarihan na handang sirain ang lahat, maging ang sariling anak, para lang mapanatili ito. Dahan-dahan siyang lumapit sa eleganteng mesa sa gitna ng foyer at inilapag ang isang folder. Ang folder na naglalaman ng nilagdaan niyang divorce papers. Wala akong tinatakasan, Doña Victoria, mahinahon niyang sagot. Pinalalaya ko lang ang sarili ko. Kinuha ni Doña Victoria ang folder at binuksan ito. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang pirma ni Elara. Hindi mo pwedeng gawin ito, sigaw nito. May kontrata tayo. Ang lupa, ang proyekto. Ang kontrata ay may katapusan, sabi ni Elara. At para sa akin, tapos na ito. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang biyenan. Wala akong hihinging kahit isang kusing mula sa yaman ninyo. Ang gusto ko lang ay ang kalayaan ko. Isang huling tingin ang ibinigay niya sa babae. Ang kapangyarihan ninyo sa akin ay nagtatapos na dito. Pagkasabi niyon, tumalikod na si Elara. Hindi na niya hinintay ang sagot. Naglakad siya palabas ng pinto ng mansyon sa huling pagkakataon. Hindi na lumingon pa. Ang bigat ng kanyang nakaraan ay tila balewala kumpara sa gaan na nararamdaman niya sa bawat hakbang papalayo. Sa labas, naghihintay ang isang itim na sasakyan. Sumakay siya at habang papalayo ang sasakyan, pinanood niya ang mansyon na unti-unting lumiliit sa salamin hanggang sa ito ay naging isang tuldok na lang sa dilim. Samantala, si Mateo ay nagmamaneho na parang hinahabol ng demonyo. Ang mga sulat, ang medical report, ang katotohanan, lahat ay sumisigaw sa kanyang isipan. Lara, kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang subukang ayusin ito. Huminto ang sasakyan sa tapat ng malaking gate. Tumakbo siya papasok. Lara! Sigaw niya, ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa walang lamang foyer. Lara! Walang sumagot. Umakyat siya sa hagdanan, 2 baitang sa bawat hakbang. Tinungo niya ang silid nito. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Itinulak niya ito. Ang silid ay malinis. Ang kama ay maayos. Ang aparador ay bukas at wala ng laman. Umalis na siya. Totoong umalis na siya.
Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay napasabunot sa sariling buhok. At doon, sa gitna ng katahimikan ng iniwang silid, nakita niya ang folder na iniwan ni Elara sa foyer, na ngayon ay nasa ibabaw na ng mesa. Ang nilagdaan nitong divorce papers. Tapos na. Huli na ang lahat. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, maraming maaaring magbago. Ang isang sugat ay maaaring maghilom. Ang isang imperyo ay maaaring gumuho. At ang isang babaeng dating abo ay maaaring muling isilang bilang isang phoenix. Ang entablado ng Asian Business Summit ay maliwanag. Ang mga ilaw ay nakakasilaw. Ngunit ang babaeng nakatayo sa gitna nito ay mas nagniningning. Nakasuot siya ng isang eleganteng business suit. Ang kanyang buhok ay isang chic bob na bumagay sa kanyang matapang na itsura. Nagsasalita siya ng may kumpiyansa at talino sa harap ng daan-daang mga lider ng negosyo. Sa malaking screen sa likod niya, nakasulat ang mga salita. Liana Reyes, CEO, Phoenix Logistics, Shanghai. Siya ay hindi na si Elara de Villa, ang asawang inabuso. Siya na ngayon si Liana Reyes, ang pangalang pinili niya para sa kanyang sarili. Ang Shanghai ang naging kanlungan niya, isang syudad na mabilis at walang pakialam sa kanyang nakaraan. Sa tulong ni Isa na naging higit pa sa isang mentor kundi isang tunay na kaibigan, sinimulan niya ang isang maliit na kumpanya. Ngayon, ang Phoenix Logistics ay isa ng kilalang pangalan sa industriya. Ang pagbabalik niya sa Pilipinas ay hindi personal. Ito ay puro negosyo. Ngunit ang tadhana ay may mapait na pagkamapagbiro. Ang summit ay ginanap sa parehong hotel kung saan idinaos ang huling gala ng De Villa Corporation na kanyang dinaluhan. Habang naglalakad siya sa lobby pagkatapos ng kanyang talumpati, napapaligiran ng kanyang mga staff, ang bawat galaw niya ay nagpapakita ng kapangyarihan. Sa isang sulok ng lobby, may isang lalaking nakatayo, nakatingin sa kanya mula sa malayo. Ang dating matikas nitong tindig ay bahagyang hukot na. Ang kanyang buhok ay may mga hibla na ng puti. Ang mga mata nito ay puno ng isang bagay na matagal nang nawala dito noon. Pagsisisi. Si Mateo de Villa. Ang De Villa Corporation ay hindi na ang dating higante. Pagkatapos ng iskandalo kay Sabrina at ang biglaang diborsyo, sunod-sunod ang naging problema ng kumpanya. Ang proyekto sa Laguna ay hindi natuloy. Ang mga investor ay nawalan ng tiwala. At ang pinakamatindi sa lahat, sa isang board meeting, si Mateo mismo, gamit ang mga dokumento mula sa kahon ni Elena, ang naglantad sa mga manipulasyon ng sarili niyang ina. Si Doña Victoria ay napilitang magretiro, isang reynang nawalan ng korona, nabubuhay na lang ngayon sa anino ng kanyang dating kapangyarihan. Alam ni Mateo na darating si Liana, nabasa niya sa balita. Buong linggo, pinag-isipan niya kung haharap ba siya o hindi. Sa huli, nanalo ang pangangailangang humingi ng tawad kahit alam niyang huli na ang lahat. Naglakas loob siyang lumapit nang mag-isa na lamang si Liana, nagpapahinga sa isang lounge. Elara! Nang marinig ang kanyang boses, lumingon ito. Walang gulat sa kanyang mga mata. Tila inaasahan na niya ito. Ngunit wala ring galit. Tanging isang kalmadong pagkilala. Mateo, sagot niya. Ang kanyang boses ay pantay. Pwede ba tayong mag-usap? Kahit 5 minuto lang pakiusap, sabi niya. Tumango ito at itinuro ang silya sa kanyang harapan. Isang imbitasyong hindi mainit, ngunit hindi rin malamig, propesyonal. Umupo si Mateo. Sa loob ng ilang sandali, tinitigan niya lang ang babaeng nasa kanyang harapan. Napakalayo na nito sa babaeng sinaktan niya 5 taon na ang nakalipas. Ang babaeng ito ay buo, siya ang wasak. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Aminado niya, ang boses ay bahagyang paos. Pero kailangan kong sabihin ito, Liana, patawarin mo ako. Tumingin siya sa kanyang mga mata, umaasang makakita ng kahit anong emosyon. Sa lahat ng ginawa ko, sa sakit na idinulot ko, sa sampal na iyon,
Walang araw na hindi ko pinagsisihan ang lahat. Nakinig si Liana. Ang kanyang mukha ay hindi nagbabago. Nabulag ako, pagpapatuloy niya, sa pera, sa kapangyarihan, sa utos ng nanay ko. Akala ko iyon ang mahalaga. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Inaasahan ni Mateo na sisigawan siya nito, susumbatan o iiyak. Ngunit hindi. Sa wakas, nagsalita si Liana at ang kanyang mga salita ang siyang tuluyang nagpalaya sa kanilang dalawa. Matagal na kitang pinatawad, Mateo. Natigilan si Mateo. Ang mga salitang iyon ay simple, ngunit hindi niya inaasahan. Natigilan si Mateo. Ang mga salitang iyon, matagal na kitang pinatawad, ay parang isang alon na humugas sa 5 taon ng kanyang pagkakasala. Ngunit kasabay nito ang isang tanong, bakit? Hindi dahil sa karapat-dapat ka, sabi ni Liana na para bang nababasa ang kanyang isipan. Ang kanyang boses ay mahinahon, kundi dahil sa karapat-dapat ako. Tumingin siya hindi sa kanya, kundi sa labas ng bintana, sa abalang tanawin ng Maynila sa hapon. Pinatawad kita para hindi ko na kailangang dalhin ang bigat ng galit araw-araw. Pinatawad kita para makalaya ako sa nakaraan, para makapagsimula ulit ng walang anino mo. Ang pagpapatawad ko ay para sa akin, Mateo, hindi para sa iyo. Sa bawat salita, naintindihan ni Mateo ang lahat. Ang pagpapatawad pala ay hindi isang regalo na ibinibigay sa taong nakasakit sa iyo. Ito ay isang regalong ibinibigay mo sa iyong sarili. Ang kapayapaan. Tumayo si Liana, hudyat na tapos na ang kanilang pag-uusap. Sana, sabi niya, tinitingnan siya sa huling pagkakataon hindi na bilang asawa o kaaway, kundi bilang isang tao na may sariling demonyong kailangang labanan. Balang araw, mapatawad mo rin ang sarili mo. Tumangulang si Mateo, hindi na makapagsalita. Good luck sa lahat, Mateo. At sa unang pagkakataon, isang maliit at totoong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiti ng kapayapaan. Pagkasabi niyon, tumalikod na ito at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay tiyak, bawat galaw ay may layunin. Pinanood niya itong lumayo hanggang sa mawala ito sa paningin niya at naiwan siyang nakaupo mag-isa na may mga luhang nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pagsisisi lamang. Mayroon itong bahid ng pagtanggap at isang maliit na binhi ng pag-asa. Lumabas si Liana sa hotel. Ang sikat ng hapon sa Maynila ay mainit. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay hindi na kasing bigat ng dati. Tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito mula sa kanyang bag at napangiti nang makita ang pangalan sa screen. Hello! Sagot niya. Ang kanyang boses ay biglang naging masaya at malambing. Yes, tapos na ang conference. Oo, nakita ko siya. Okay lang. Okay na ang lahat. Okay, see you tonight. Hindi na mahalaga kung sino ang kausap niya. Isang kaibigan, isang bagong pag-ibig. Ang mahalaga, habang naglalakad siya sa mataong kalsada, palayo sa hotel, palayo sa multo ng kanyang nakaraan, siya ay masaya. Siya ay buo. Siya ay malaya. At sa wakas, isang bagong simula ang naghihintay. At dito nagtatapos ang kwento ng paglaya at panibagong simula ni Liana. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanyang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naging karamay niya ako. Naramdaman ko ang bawat sakit, bawat takot at bawat munting pag-asa ni Liana. Nais kong ibahagi ang isang kwento na hindi lamang tungkol sa kabiguan sa pag-ibig, kundi tungkol din sa pambihirang lakas na matatagpuan natin sa ating mga sarili kapag tayo ay nasa pinakamababang punto ng ating buhay. Ang kwento ni Liana ay isang paalala na ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa atin, kundi para sa ating sariling kapayapaan. Ito ay isang testamento
na kaya nating bumangon mula sa abo ng nakaraan at itayo muli ang ating mga sarili, mas matatag at mas buo kaysa dati. Sana, sa pamamagitan ng kanyang kwento, ay may naiwan kaming isang munting aral at inspirasyon sa inyong mga puso. Ano ang masasabi ninyo sa paglalakbay ni Liana? At iiwan ko sa inyo ang isang tanong. Kung kayo ang nasa kanyang kalagayan, kaya niyo bang magpatawad sa isang taong tulad ni Mateo? Huwag kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga saloobin sa comment section. Nais naming marinig ang inyong boses. Muli, mula sa aking puso, maraming salamat. Ang kwento ay isinulat ni Kwentong Puso.